Sino kaya sa Straw Hat Pirates ang naging MVP sa bawat arcs? Bali sa video nga na to aalamin natin yan. So bago nga natin umpisahan itong topic natin magsiset muna tayo ng rules. Meron nga tayong dalawang rule. Una na nga dyan mag-uumpisa itong pagbibigay natin ng MVP trophy sa Alabasta arc. At pagtapos neto tatalon kagad tayo sa Skypiea arc. Since itong mga early arcs nga ng One Piece nag-uumpisa palang i-recruit ni Luffy itong mga nakama niya. Meaning obvious na si Luffy lang ang magiging MVP sa mga arcs na to. Ang ikalawang rule naman natin related pa rin kay Luffy. Dahil nga sa ang pinakabida sa istorya itong si Luffy, which is obvious naman na siya ang laging magiging MVP sa bawat arcs. Since siya nga ang humaharap sa mga main villain, every time nga na siya ang magiging MVP sa isang arc, pipili pa tayo ng isa pang Straw Hat member na nag-stand out sa isang arc at magiging co-MVP niya. Maliban na lang kung pantay-pantay lang itong mga miyembro niya at walang nag-stand out sa kanila. Ngayon kung malinaw na ang lahat, game umpisahan na natin itong topic natin. Ang MVP nga sa arc na to si Luffy, since tinalo nga niya si Crocodile. Ang masasabi naman nating co-MVP niya si Zoro. Dahil bukod nga sa labang Crocodile at Luffy, ang isa pang ang laban na pinaka nagmarka sa arc na to yung naging laban ni Zoro kay Dazz Bones. Yes, maganda rin naman yung naging laban ni Sanji kay Bonchan. Pero iba pa rin yung ipinakita ni Zoro sa arc na to. Sa arc nga na to ang unanimous MVP natin obviously na si Luffy na naman. Since siya nga ang tumalo sa main villain na si Enel. Pero as per rule nga sa video na to ang masasabi ko ang co-MVP niya sa arc na to si Sanji. Bakit? Dahil itong moment nga kung saan nag-sacrifice siya para makatakas sila Usopp at Nami mula kay Enel, ang masasabi kong isa sa pinaka-highlight sa arc na to. Idagdag mo pa nga itong maangas niyang pagsasabi na sakto daw itong pag-atake ni Enel sa kanya dahil kailangan nga rin daw niyang sindihan itong sigarilyo niya. Itong moment nga na to ang masasabi nating isa sa nagpaganda ng scene na to. Sa mga nakalimutan na itong arc nga na to ang masasabi nating high tension arc sa part ng Straw Hat Pirates. Dahil dito nga sila nagkaproblema sa barko nila na Going Merry. At ito nga rin yung rason kung bakit sila pumunta sa Water 7, ang maghanap ng aayos sa barko nila. So ang MVP nga para sa akin sa arc na to si Zoro. Yes guys, dahil during nga sa confrontation nila Luffy at Usopp sa kung ano ang dapat na gawin sa Going Merry, bilang right hand man nga dito nag-step up si Zoro. Nilinaw nga niya sa buong pirate crew nila na si Luffy ang captain ng Straw Hat Pirates. Meaning kung ano man daw ang maging desisyon niya, although ang tingin nila dito mahina ang utak, dapat pa rin daw na irespeto nila si Luffy. Bukod nga sa moment na to niligtas rin niya itong sea train nila papunta sa Enies Lobby. Hiniwa nga niya itong kasalubong nilang sea train. Kaya naman kung may MVP nga sa arc na to paniguradong si Zoro na ito. Sa part naman ng Enies Lobby arc si Luffy nga lang ang MVP natin. Bale may dalawang rason nga kung bakit siya ang unanimous MVP natin dito. Una dahil sa pagtalo niya kay Rob Lucci at ikalawa dahil sa matapang niyang pagdedeklara ng gera laban sa world government. Ang main villain nga sa arc na to si Gecko Moria, ang isa sa miyembro ng 7 Warlords. Though kinukonsider nga na siya ang isa sa pinakamahinang Warlords, hindi pa rin naman natin matatawaran yung skills niya in terms of battle. Obviously ang nakatalo sa kanya itong bida natin na si Luffy. Pero hindi nga natin mabibigay kay Luffy ang MVP dahil yung tunay ngang challenge sa arc na to hindi yung pagtalo kay Gecko Moria. Bagkos kung paano nila haharapin ang isa pang warlord na si Kuma sa pagtatapos ng arc na to. Lahat nga tayo nagulat nang bigla siyang nag-appear sa arc na to. At since karamihan nga sa Straw Hat Pirates wala nang lakas para lumaban pa ng isang round sa isa na namang warlord, dito na nga nag-step up sila Zoro at Sanji. Nakipagkasundo nga si Kuma sa kanila. At sa huli si Zoro nga ang nanaig. Kung saan dito na nga natin nasaksihan ang isa sa pinaka-iconic moment sa buong series netong One Piece, which is yung Nothing Happened. Kaya naman kung may MVP nga sa arc na to undoubtedly na si Zoro na ito.
Itong arc naman na to ang masasabi nating arc of reality check. Na reality check nga ni Admiral Kizaru itong buong Straw Hat Pirates na mahihina pa talaga sila. So ang clear MVP nga natin sa arc na to si Luffy lang mag-isa. Since beside nga sa iconic moment niya na pagsuntok kay St. Charlos, wala nang iba pa sa Straw Hat Pirates ang nag-stand out sa arc na to. Ngayon sa part naman ng apat pang arcs, which is yung Amazon Lily arc, Impel Down arc, Marineford War arc, at Post-War arc, hindi nga tayo pipili ng MVP dito. Dahil technically nga sa apat na arc na to si Luffy lang ang miyembro ng Straw Hat Pirates na present sa mga ito. Kaya naman mapunta na nga tayo sa Fishman Island arc. Sa arc nga na to ang mapipili nating MVP masasabi nating si Luffy na naman alone. Given na siya kasi ang tumalo sa main villain na si Hody Jones. Since itong arc nga na to parang pag-showcase lang ng buong Straw Hat Pirates sa mga natutunan nila in 2 years time skip. Kumbaga nagpakita lang itong mga miyembro ng Straw Hat Pirates ng improvement nila sa ginawa nilang pagtitraining ng 2 taon. Kaya naman besides kay Luffy sa tingin ko nga na pantay-pantay lang itong buong Straw Hat Pirates sa arc na to. At wala tayong masasabing pinaka nag-stand out. Yes, pwede nga nating i-consider si Jinbei dahil sa nag-sacrifice nga siya at nagbigay ng dugo kay Luffy. Pero nung time kasi na to hindi pa siya considered as Straw Hat Pirates. Masasabi nga rin natin na ganito ang senaryo sa sumunod na arc na Punk-Hazard arc. Dahil bukod nga kay Luffy ang pinaka naramdaman natin dito si Trafalgar Luna. Pero dahil nga sa hindi naman siya miyembro ng Straw Hat Pirates, si Luffy pa rin ang MVP sa arc na to. Obviously sa arc na to si Luffy pa rin ang MVP since siya nga ang nakatalo kay Doflamingo. Yung efforts nga niya sa arc na to hindi matatawaran. In fact sumaydahasel pa nga siya sa pagsali sa tournament sa Correda Coliseum. Ginawa nga niya ito para makuha ang Devil Fruit ng kakamatay pa lang niyang kapatid na si Ace. Pero dahil nga sa rule natin sa video na to ang isa pang MVP para sa akin ito nang si Usopp. Bakit? Dahil nagkaroon nga siya ng highlights. Ito nga yung moment kung saan niya na-awake yung observation haki niya at natalo itong si Sugar. So itong pagtalo nga ni Usopp kay Sugar sobrang laking part sa pagkapanalo ng Straw Hat Pirates overall sa buong Don Quixote Pirates. Since yung ilan nga sa mga kaalyansa nila nung time na to nagawa ng laruan ni Sugar. Syempre dagdag credit na rin sa pagiging MVP ni Usopp sa arc na to yung paghirang sa kanya bilang God Usopp. Wala nga tayong MVP sa arc na to dahil besides nga sa paglaban ni Jack kay Zunisha wala nang main battle pa na nangyari sa arc na to. Kumbaga overall chill arc lang itong Zoo arc. Obviously sa naganap nga na Whole Cake Island arc ang unanimous MVP para sa atin itong si Brook. Bakit? Dahil siya lang naman ang nagkalakas ng loob na sugurin itong kuta ni Big Mom na pinaglalagyan niya ng Road Poneglyph. At dahil nga sa simpleng pagkuha niya ng pinakamahalagang bagay sa arc na to, siya nga ang itatanghal nating MVP. Not to mention na nalaman nga rin ni Brook yung other side of weakness ni Big Mom, which is itong picture frame ni Mother Carmel na sinira niya rin. So kung magkakaroon nga tayo ng co-MVP ni Brook sa arc na to, ilalagay ko nga itong sila Sanji at Luffy. Si Sanji nga dahil dedicated para sa kanya at sa pamilya niya itong arc na to. Dito nga natin mas nakilala ng mas malalim itong karakter niya. Sa part naman ni Luffy syempre sa kadahilanan na natalo niya itong undefeated na si Katakuri. Ang main villain nga sa arc na to si Kaido. Meaning yung nakatalo sa kanya na si Luffy ang automatically na MVP. Pero bukod nga kay Luffy marami nga rin sa Straw Hat Pirates ang nagpakitang gilas sa arc na to. Nandyan nga sila Franky, Robin at Nami. Pero ang pinaka nagmarka nga sa atin itong mga pakpak ng future Pirate King na sila Zoro at Sanji. Parehas nga nilang nilampaso sila King at Queen. Parehas din silang nakatanggap ng mga major upgrades. Itong si Zoro nga yung pag-acquire niya ng Enma at yung awakening ng Conqueror Saki niya. Itong si Sanji naman yung pag-awake niya ng exoskeleton powers niya. Kaya naman para sa akin silang dalawa ang co-MVP ni Luffy sa arc na to.
Currently nga obvious naman na si Luffy pa rin ang MVP sa nangyayaring Egghead Island arc, since lahat nga ng nangyayari sa arc na to puro related sa kanya. Pero kung papapiliin nga ako kung sino probably ang magiging co-MVP niya sa arc na to, walang iba yan kundi si Franky. Dahil so far nga puro quality yung mga nagagawa niya para sa Straw Hat Pirates. Ang ibig sabihin ko nga sa quality wala siyang sinasayang na kung anumang galaw at lahat para sa ikabubuti ng grupo nila. Unlike etong sila Sanji at Zoro. Si Zoro nga nilabanan ng pagkatagal-tagal etong si Rablucci. Si Sanji naman inatasang protektahan si Vegapunk pero nag-fail nga siya. Kaya nga nakita natin na napatay ito. Yung iba pang ang miyembro nila lahat nasa itaas pa. Meaning hindi pa sila nakakatulong ng major ngayon sa sitwasyon nila. Kaya naman kung may co-MVP nga si Luffy sa nangyayaring arc ngayon, masasabi kong si Franky ito. So overall nga merong 10 MVP trophy etong si Luffy, na sinunda naman ni Zoro na merong 4 MVP. Ang ikatlo si Sanji na merong 3 MVP. At finally tabla nga sa ika-4 na pwesto itong sila Usopp, Franky at Brook na may tagi-isang MVP. So ipapaalala ko lang na itong listahan nga natin base lang sa preference ko. Ngayon kung may hindi nga kayo sang-ayon o may naiisip pa kayong ibang MVP sa bawat arcs, malaya kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung natripan nyo nga itong topic natin ngayong araw, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!